Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode ng ating talakayan dito sa ating bagong segment, ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong aking bagong segment na ito, marami kasi sa aking nagme-message, Attorney, anong take mo dito sa issue nito? Attorney, anong ano mo? Anong masasabi mo? Anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment, araw-araw ito, kaya laging yung aabangan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page, follow na po kayo. At regular niyong abangan itong aking regular na segment na ito, ang take ko, tak ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ito mga kabunyog, anong take ko dito sa abogado ni Atong Ang? Binira ng DOJ. Actually, nag-comment na ako dito nung nakaraan pang araw. Kung sabi pa lang nitong abogado ni Atong Ang na hindi niya raw ina-advisean ang kanyang kliyente na sumuko sa mga autoridad. Sabi ko, ano ba to? Matindi tong abogado ni Atong Ang ah. Hindi ganyan ang tinuro sa amin sa law. Hindi, napanood nyo ba yon? Nag-react kagad ako dyan nung isang araw pa eh. Nung mismong araw na nag-comment yan, ang pangalan niya Attorney Gabriel ba? Gabriel Villarreal. Ha? Sabi ko, matindi itong lawyer na ito ah. Ina-advisean ang kliyente niya na wag daw susuko. Sabi ko, naiiba yan. Delikado ang lagay niya. Ganun nga yung title ko eh. Delikado itong abogado ni Atong Ang. Napanood nyo ba yan? May vlog akong ganyan ang title eh. Delikado itong abogado ni Atong Ang. Bakit ko sinabing delikado? Delikado siyang madisbar. Delikado siyang madisbar. Bakit? Tama ba yun? Advisean mo yung kliyente mo na wag sumurinder, wag sumuko. Eh may warrant of arrest na siya eh. May kaso siya. May warrant of arrest. Korte ang nag-issue ng warrant of arrest. Bakit hindi mo susundin yung order ng korte? At sasabihin mo pa mismo publicly. Ang sabi niya kasi, hindi pa raw na-exhaust, na-avail yung lahat ng legal or judicial remedies na available. Pusin daw muna yon. At saka hindi naman daw convicted criminal yung kliyente niya. Bakit naman daw sasabihin na wala, hindi pa naman daw to guilty. Sabi ko, hindi niya ba alam yung bagong definition ng fugitive from justice? May bagong ruling ang Korte Suprema eh. Nilinaw ang fugitive from justice. Ang fugitive ay fugitive ka dahil tinatakasan mo, hindi lang yung pag-serve ng conviction mo. Yung sentensya mo, tinakasan mo. Hindi lang yon. Kapag tinatakasan mo, ang prosecution sa'yo, ay fugitive ka rin at hindi mo pwedeng ma-avail ang mga remedies ng korte dahil doon. Sabi ko, bakit gano'n ang sinabi ng abogadong ito? Public pa. Ay delikadong lagay niya. Ito na nga. Ito na. Nag-react na ang DOJ. Yung spokesperson ng DOJ, si Attorney Martinez ba yan o Martinez? Sabi ni criminal act. Unlawful and criminal yung na yun advice na yun kontra sa batas at criminal yun. Bakit mo tuturuan ng kliyente mo na wag sumunod sa batas? Ang ibang abogado, nagpapalusot na lang sa mga ganyan. Halimbawa, yung abogado ni Saldico, tinanong, alam niyo po ba kung nasaan si Saldico? Sabi niya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Si Torrio naman, ano ang palusot tungkol kay Bato? Hindi ko alam. Ang nakakausap ko lang yung asawa niya. Nung hinahanap pa si Kibuloy, anong sabi ni Torrio noon? Hindi ko alam. Hindi ko nakakausap siya. Tayaan nyo, pag nakausap ko siya, a-advisean ko siyang sumurrender. Di ba? Ganun yung ganun yung mga palusot ng mga abogado. Ito hindi hindi nagpapalusot. Ano na talaga siya? Sinabi niya talaga, in-advisean niya raw ang abogado, ang kliyente niya, si Atong Ang, huwag mag-surrender. Bakit daw magsusurrender? Hindi naman daw ito guilty.
Wala pa naman daw trial. Ganun ba yun? Sabi ko, saang law school ba galing yun? Oh, kaya binira ngayon ng Department of Justice itong si Attorney Gabriel Villarreal, ah, na ano 'yun, hindi tama yung ano niya na 'yun, unlawful yung ginawa niya na 'yun at kriminal. Ngayon may latest na balita, ang ombudsman susulat sa Supreme Court. Oh, 'yan na 'yun. Ito na yung problema diyan. 'Pag nakarating 'yan sa Supreme Court dahil sa sulat ng ombudsman, baka mag-initiate ang Supreme Court motu proprio. Ng ano, disbarment diyan. Bakit gano'n ang advice mo sa kliyente mo? Kaya abangan natin 'to mga kabunyog, mga kabayan, delikado. Yung sabi ko nung isang araw na delikado ang lagay nito ni Attorney Villarreal, nagkakatotoo na, 'di ba tama ako? Oh, sabi ko na, delikadong lagay niya sa sinabi niya na 'yun, hmm? Kasi ano 'yun, bakit mo sasabihan ng kliyente mo na huwag kang sumunod sa batas, magtago ka lang, huwag kang sumurrender. Ah, medyo sabi ko iba 'tong abogado na 'to, matindi 'to, Iba yung advice sa kliyente niya. Oh, kaya ngayon yung DOJ nag-react na, pero mas matindi yung reaction ombudsman. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, puwede magpapadala sila ng sulat sa Korte Suprema, tungkol dito, ire-report nila 'to, magma-manifest sila ng kanilang ano dito, tungkol dito kay Attorney Gabriel Villarreal. Masyado naman siyang ano sa ano, tawag diyan, masyado naman siyang loyal sa kanyang kliyente. Totoo naman 'yun, dapat naman talagang maging loyal ka sa kliyente mo. Kaya lang kung sasabihin mo na sa kliyente mo, "Huwag kang susurrender, huwag kang susuko." 'Di sinasabihan mo siyang suwayin ng batas, kasi ang batas ay kapag may warrant of arrest ka, sumurrender ka. Oh, sumurrender ka, turuan mo yung kliyente mo na sumurrender sa batas. Kasi may warrant of arrest, idipinsa mo na lang siya sa korte. Ngayon, usually naman ang ginagawa ng abogado niyan, sinasabi na lang, "Hindi ko na nakukontak ang kliyente ko. Hindi ko alam kung nasaan na, eh." Oh, 'di ba? Hindi ko hayaan niyo, 'pag nakontak ko yung kliyente ko papaalam ko sa kanya, a-advisean ko siya na sumurrender. Oh, gano'n. Dito baliktad, in-advisean niya daw yung kliyente niya, 'wag sumurrender, 'wag sumuko. Gamitin muna yung lahat ng available remedies. Unang-una, anong available remedies? Bawal na, eh. May bagong ruling na ang Korte Suprema, eh. Kapag fugitive from justice ka, hindi ka na makaka-avail ng remedy sa korte. Oh, yan yung bagong ruling ngayon. Kaya nga si Roque, hindi niya yata alam din yun, eh. Ha? Dati kasi, pinapatago muna yung kliyente habang ina-avail yung remedy. Ha? Ganun. Ngayon hindi na. 'Pag hindi pa sumusurrender ang kliyente, hindi ka puwedeng mag-avail ng remedy. Kasi bakit ka mag-a-avail ng remedy ng korte? Ha? Hindi mo nga nire-recognize yung korte, hindi ka nga sumusunod sa batas tapos mag-a-avail ka ng remedy, yun ang bagong ruling, Kaya yung sinasabi ni Judge Villarreal, yung abogado ni Atong, hayaan na daw munang i-avail yung lahat ng remedies, 'pag hindi umubra saka na siya a-advisean na sumurrender. Sa ngayon, i-avail muna ang lahat ng remedies. Paano ka nga makaka-avail niyan? Ang ruling nga ng Korte Suprema, kapag fugitive ka from justice, hindi ka puwedeng mag-avail ng mga judicial or legal remedies. Oh, yun yung bagong ruling. Anyway, bahala na itong abogadong ito ni Atong Ang. Problema yung pinasok niya na yan. Oh, dito tayo. Dito tayo. Anong take natin dito kay Commodore J. Tariela? Kasi nag-file ng formal diplomatic protest ang China, eh. Nag-file ng formal diplomatic protest ang China sa Pilipinas. Kasi nga, ito talaga kasing si Commodore J. Tariela nag-post sa Facebook. Ang pinost niya, cartoon. Ayan yung nakikita niyo yung mga cartoons na yan. Oh, yan yung pinost niya. Oh, sabi ng China, pinortray daw si Xi Jinping, iniinsulto daw yung kanilang leader. Kasi cartoon yun ni Xi Jinping, caricature ni Xi Jinping. Sabi ng iniinsulto ng spokesperson ng Coast Guard ng Pilipinas ang aming presidente. Hindi niya ginagalang ang presidente namin. Oh,
Ang sabi naman ni Commodore J. Tariela, hindi ko naman pinangalanan na si Xi Jinping yun eh. Si Xi Jinping ba yun? Eh kung tingin nila si Xi Jinping yun, kanilang problema yan. Oh, pero sabi ni Tariela, ha? Hindi naman daw yan si Xi Jinping, hindi niya daw yan pinangalanan. Ha? Oh, ano daw yan eh, cartoon daw yan eh. Oh, caricature. Oh, kung kamukha man yan ni Xi Jinping, eh bahala sila pero hindi niya sinabing si Xi Jinping yun. Ha? Kaya kung ang nagsasabi daw na si Xi Jinping yun ay China, o di China ang may problema, hindi siya. Natatawa ako sa depensa ni Commodore J. Tariela eh. Ha? Pero sa totoo lang, masyadong mainit ang China dyan sa tun lang na yan, mainit na sila. Ha? Ano ba namang masama dyan sa karton na yan? Ha? Ganyan naman talaga eh. Kapag karton, ini-exaggerate mo yung figura ng isang tao. O, karton yan eh. Alam nga namang karton, kung ano yung korte ng tao, ganun. As is, hindi. May, ang ano sa karton, ini-exaggerate mo yan. Ganyan talaga yan. Bawal na ba yun? Bawal na ba yun? Ewan ko. Ewan ko dito sa China. Yung mga pinagagawa nila, mas matindi pa sa karton na yan. O, hinaharas nila ang ating mga mangingisda. Kinakanyo ng tubig na ang ating Coast Guard. Pati nga mangingisda natin, kinakanyo na rin ng tubig. Binabastos nila ang ating si Senador Kiko Pangilinan. Oh, ang ginagawa nila sa atin, sobra pa kaysa ganyan. Kung diyan lang sa karton na yan, nag-iinit na sila. Ano yan? Pikon. Pikon ba? Naman tong China eh. Freedom of expression. Bagay, wala sa kanila ng ganyan. Wala sa kanilang freedom of expression. Ha? Oh, diktador na nasyon yan eh. Oh. Kaya anyway, natatawa lang ako kasi yun yung depensa ni Commodore J. Tariela. Sabi ni Commodore J. Tariela, ano lang naman yung cartoon lang naman yun, hindi ko naman pinangalanan na si Xi Jinping yun. Oh, kung napipikon sila doon, silang nagpangalan na si Xi Jinping daw yun eh. Oh, hindi sabi ni Commodore J. Tariela, si Xi Jinping ba yun? Eh kung pagkaintindi nila si Xi Jinping yun, eh bahala sila. So wala akong problema diyan. Kasi hindi naman ako nagsabing si Xi Jinping yan, cartoon yan eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ano ito eh? Yan yung ano na ngayon, umiinit na ah, sagutan ng China at ng Pilipinas. Ay nung nakaraang araw, galit na naman ng China sa ating senador, kay Senador Kiko Pangilinan. Oh, ano daw ito? Pag-isipan daw ang mga sinasabi. Lahat na lang pinapakialaman ng China. Yung ating senador, yung ating ah, spokesperson ng Coast Guard, lahat na lang. Ha? Kung ayaw nila na maging subject sila ng mga usap-usapan sa Pilipinas, kung ayaw nila nang maging subject sila ng mga caricature sa Pilipinas, kung ayaw nila na maging mag-comment ang Pilipinas tungkol sa kanila, ha, wag nilang ah, wag nilang kakamkamin ang West Philippine Sea dahil atin 'yun. Oh, 'yan yung mali eh. Sila ang may unang mali. Ha? Itigil muna nila 'yan. Irespeto muna nila ang international law. Irespeto muna nila ang desisyon sa arbitral ruling. Irespeto muna nila ang UNCLOS. Pag hindi sila marunong magrespeto ng ganyan, ha? Eh talagang magiging laging topic sila sa Pilipinas. Natural magko-comment ang senador natin. Oh, natural ang ating spokesperson ng Coast Guard magsasalita yan in defense ng Pilipinas. At kung nasasaktan sila sa simpleng caricature lang, mas malala ang ginagawa nila sa Pilipinas. Ha? Oh, yan yung dyan. Ano naman tong China? Caricature lang, napipiko na. Ha? Oh, mas malala yung ginagawa nila sa bansa natin. Mas malala. Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dyan tungkol kay Commodore J. Tariela. Hmm? Ayan mga kabunyog, mga kababayan, itong itong tungkol kay Harry Roque. Oh, naglabas ng statement ang Migrante Austria.
Naglabas ng statement ang Migrante Austria. Maganda yung statement ng Migrante Austria. Ano, statement nito, binabatikos nila ah, ang ambassador ng Pilipinas ano sa Austria, si Luli Arroyo. Hmm? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaugnay ito dun sa naglabas kasi ng statement itong si Ambassador Luli Arroyo Bernas, anak ito ni GMA. Naglabas ng statement ang Embahada ng Pilipinas sa Vienna, Austria. Ang sabi kasi ng statement ni Luli Arroyo ng Philippine Embassy sa Austria, professional daw ang embassy ng Pilipinas. Hindi daw ito pwedeng pakialaman ang Austrian authorities para sabihan ang Austrian authorities na wag ninyong payagan si Roque na magstay sa Austria o mag-travel sa Austria at sa iba pang bansa ng Europa. Hindi daw yan pwedeng gawin ng Philippine authorities, ng Philippine Embassy sa Austria. Kasi desisyon niya ng Austria kung papayagan si Roque na mag-stay sa Austria, kung magbiyahe ito sa Austria at sa iba't ibang bansa ng Europa, nasa Austria yan. Hindi pwedeng pakialaman yan o makialam ang Pilipinas dyan. At sabi ng Philippine Embassy sa Austria, statement yan ng embahada. So ibig sabihin yan yung stand ni Ambassador Luli Arroyo Bernas. Ang sabi niya rin, at saka ang national ng Pilipinas, Filipino national, pag humingi ng tulong sa embahada, tutulungan yan. Ngayon, anong ibig sabihin nito ng embahada ng ng Pilipinas sa Austria? Parang neutral. Parang neutral ang Philippine Embassy sa Austria. Ibig sabihin, hindi walang gagawin ang embahada ng Pilipinas sa Austria. Neutral siya pagdating sa issue ni Roque. Kumbaga, hindi makikaalam sa issue ni Roque. Ganun yung lumalabas. Kaya naglabas ng statement ang Migrante Austria. Ganito ang laman. Migrante Austria criticizes Luli Arroyo's neutral stance in the case of fugitive criminal Harry Roque. Vienna, January 17, 2026. Migrante Austria strongly condemns the allegedly neutral stance taken by Ambassador Luli Arroyo in connection with Harry Roque, a fugitive criminal whose Philippine passport was revoked by the Philippine government and against whom an arrest warrant has been issued. While diplomatic representatives are generally obligated to provide consular assistance to Philippine nationals, the present case must be assessed differently under the law. Harry Roque is not a refugee seeking protection, but a fugitive criminal who is falsely claiming to be a victim of political persecution. Unlike Philippine nationals who genuinely need assistance, such as Filipino migrant workers or OFWs whose passports have been confiscated by employers, or those who have lost their documents, Roque's passport was revoked by official government order. Furthermore, there is a valid arrest warrant issued against him by a Philippine court for aggravated human trafficking, an unbailable offense under Philippine law. Migrante Austria views Ambassador Luli Arroyo's indifferent stance as a serious breach of her official duties. Her actions give the impression of preferential treatment for a personal acquaintance and non-loyalist of the Duterte regime. The fact that Roque continues to move freely in Austria and other countries within the ambassador's jurisdiction raises doubts as to whether he was granted special travel authorization despite his passport being revoked. It is legally untenable to evade responsibility by invoking, open quote, strict EU data protection regulations, close quote. As the official representative of the Philippine government, the ambassador is obligated to inform the Austrian authorities about Roque's legal status, the revocation of his passport, and the existing arrest warrant. This information is essential and decisive for the assessment of an asylum application.
The ambassador's position that she is acting, open quote, professionally but not politically, close quote, is misleading. In this case, the Philippine government's stance is both legal and political in nature and must be consistently implemented by its diplomatic missions. Neutrality toward a fugitive criminal does not constitute professionalism, but rather undermines the rule of law. Migrante Austria demands full transparency, adherence to international and national legal norms, and a clear commitment to the rule of law from the Philippine diplomatic mission in Austria. Ayun. So matindi ano? Matindi tong statement ng Migrante Austria. Tama yun. Nagdududa tuloy niya ang Migrante Austria, yung mga Pilipino migrant sa Austria. Bakit nakakabiyahe ng libre si Roque? Wala pa naman siyang political asylum. Baka binigyan siya ng ng travel authorization ng embahada ng Pilipinas sa Austria. Oh, yun, medyo yun. medyo matindi yung na yun, statement na yun. Parang nagdududa daw tuloy ang mga Pilipino na nasa Austria na parang binigyan ng special travel authorization si Roque ng Philippine authorities. Anyway, ang pinakabuod ng ng statement ng Migrante Austria, hindi pwede yung neutral ka. Hindi pwede ikaw yung Philippine Embassy sa Austria. Kung ano yung stand ng Philippine government tungkol kay Roque, ipasunod mo yon. Oh, hindi mo pwedeng pakialaman ng Austrian authorities. Pero dapat ipaalam mo sa Austrian authorities na yan ay may kaso sa Pilipinas, non-bailable ang offense ang kaso niyan, qualified human trafficking, revoke na ang passport niya. Dapat malaman yan ng ng Austrian authorities. O, ba't hindi gagawin yan ng Philippine Embassy sa Austria? Anong silbi ng Philippine Embassy sa Austria? Neutral siya? Bakit siya magiging neutral? Embassy siya ng Pilipinas. So kung ano yung stance, anong tindig ng Philippine government, yun dapat ang gawin ng embassy ng Pilipinas sa Austria. Hindi pwedeng maging neutral ka. Hindi pwedeng maging neutral ka. Hindi naman yan ordinaryong Filipino national si Roque diyan. Ano yan? Criminal. Fugitive from justice. Oh, bakit mo yan bakit mo ang stance mo ay parang neutral ka sa ganyan? Hindi pwede yun. Kaya tama tong statement na ito ng Migrante Austria. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.